Samantala, basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa iyo, Ivan. Ako, isa ka na rin ba na ang bagong favorite pastime ay hearings and chill? Buong sambayanan nakatutok sa mga sunod-sunod na Senate at Congress hearings. Pero napapatanong ka na rin ba? Whopping in contempt. I invoke my right against self-incrimination. The limit of the number of contempt citation. Bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, Patuloy ka nagsisinungaling, isa-side ka namin contempt. Pero napapatanong ka na rin ba sa ilang terminology na naririnig mo sa bawat hearing? Ano ba ang ibig sabihin ng mga legal term na nababanggit nila dito? Don't you worry, ako na ang bahalang sumagot niyan. Ask me, ask Attorney Gabby. Ang una nating legal term, lagi nating naririnig sa mga resource speaker. Ito nga, I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case mo, at bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. I invoke my right against self-incrimination. Ano nga ba yan? Well, isa ba yan po sa malinaw na karapatan ng isang akusado? Nakasama yan sa tinatawag nating rights of the accused. Nasa Constitution ito at since time immemorial ay kinikilala na talaga. Ang ibig sabihin lamang ng right against self-incrimination ay may karapatan ang isang akusado na hindi pwedeng pilitin na sumagot ng mga tanong o mag-comment na pwedeng gamitin laban sa kanya sa isang kaso. Dahil kung naniniwala ang mga polis o mga senado sa kaso to, halimbawa na ang isang tao ay gumawa ng isang krimen, ang sino man na magtuturo sa kanya ang siyang dapat na magkaroon ng ebidensya o magpapatunay dito. Isang proteksyon na rin to dahil kung pwedeng pilitin isang tao na umamin, baka marami ang mapilitan na umako ng kasalanan para lamang matigil ang pamimilit. Dahil nga kung minsan may takot na baka umabot pa sa pag-torture ng isang tao para mapaamin lamang siya. Kaya yan, protection yan ng isang akusado, ang right against self-incrimination. Ito naman, madalas din natin nakikitang eksena sa mga hearing. Therefore, the chair is citing Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt. The limit of the number of contempt citation that we can give to a particular resource person. pag patuloy ka nagsisinungaling dito sa amin, talagang isa-side ka namin contempt. And upon the motion by Congressman Benny Abante to cite you again for contempt, Yang pag-cite in contempt ay isang proseso na ginagamit sa mga korte at tulad nga ng nakita ninyo, pati na rin sa Kongreso. Para po yung isang punishment o panakot pag ang mga tumetestigo o witness o ang isang resource speaker ay ayaw umapir, ayaw sumagot sa mga tanong ng mga huwes o mga legislature o kapag ang mga ito ay nagpapakita ng disobedience o disrespect sa mga institution ng korte at Kongreso. Dapat lang na merong ganitong power to cite in contempt para sumagot ang mga ito ng maayos, para magkaroon ng tinatawag na ngipin ang batas. Otherwise, baka lahat na lamang na tinatawag ay pawang babaliwalain ang mga kapangyarihan ng mga senador at ng mga huwes. Pag na-contempt ng isang tao, halimbawa, arrest and detention ang maaaring mangyari. Hanggang ito ay sumunod, yung taong ayaw sumunod, halimbawa na nga, yung mga ayaw umapir dahil may subpoena para umapir sa hearing. Yung ayaw magdala ng dokumento o magpakita nito o ayaw sumagot sa mga tanong na hindi naman lalabag sa kanilang right against self-incrimination. Ito naman ang susunod nating legal term. In an executive session, pag hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. Kapag sinabi namang executive session, ito lamang ang kapangyarihan ng isang miyembro na kapag gusto niyang ilimit ang mga uma-attend. So halimbawa, pag sa Senado, pag humingi ng executive session,
pwedeng palabasin ng lahat ng mga tao, lahat ng hindi senador, mga bisita, mga guest o ang publiko at ang media. Usually ito ay dahil may pag-uusapan na sensitive in nature, medyo confidential, or takot sila na baka ma-judge sila ng ibang tao. At ang maiiwan lamang ay mga senador or depende kung sino ang gusto nilang makinig or maiwan. Kung minsan, depende sa rules nila, pwedeng wala ring minutes, di ba? Walang recording ang executive session. Dahil nga sa pwedeng confidential or sensitive nature ng pag-uusapan. So sana po nakatulong po ang mga ibinahagi ko sa inyo ngayong umaga. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.